Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, eto po, no? Ano ba pag-uusapan? Eto po, masyado pong OA itong Gabriela. Ha? Pinagsusori po si Jimmy Bundok dahil po sa kanyang sinabi sa interview kay Gretchen Ho, no? Si Gretchen Ho po ay alam niyo po kung ano yung sinabi ni Jimmy Bundok na na-offend ang mga taga Gabriela. Sinabi kasi ni Jimmy Bundok, nagbiro na ayoko nang sagutin yan kasi ayoko makipag-away sa'yo kasi napakaganda mo. Ano po ang nakaka-offend doon, Gabriela? Si Gretchen Ho nga tumawa lang eh. Parang kinilig pa eh. Hindi ko po talaga maintindihan eh. Wambang na. Ito na naman po si Pangulong Marcos naman po. Patuloy po sa pag-atake sa pagbibiro ni Pangulong Duterte. No? Wala bang bago? Mr. President, wala po bang bago? At syempre po, yung reaction po natin na hindi na naman dumalo. Ito pong mga vloggers na identified kay Pangulong Duterte. Hindi na naman po nakadalo o sinadya pong hindi dumalo sa TRICOM hearing, no? Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang iniintay nyo? Pindot na, okay, pag-usapan natin, no? Ito po, ito muna kay BBM. Alam mo BBM, gatas na gatas niyo na yung joke, no? Ito lang po ang puna ko. Alam po ng mga pro Duterte, pati po ng matatalinong tao. Ulitin ko po, alam po ng mga maka Duterte, pati po ng matatalinong tao na yan po ay joke, no? Yung ipapapatay ni Pangulong Duterte itong 15 senador para makapasok, no? Sa mga pro Duterte po at matatalinong tao, yan po ay joke. Isang tanong lang po. Alam niyo po, meron pong yung katangian po ng mga taong tamang hinala. Meron pong mga ganun eh, di ba? Bakit po tinatagurian yung mga tao, may mga grupo po ng tao sa lipunang Pilipino na tinatawag yan, tamang hinala ka boy ah. Di ba? May mga kasabihan po na tamang hinala. Alam niyo po kung sino po yung mga sa biruan, kung sino po yung mga tinatawag na tamang hinala sa mga aksyon, sa mga ano yung advance mag-isip. O alam niyo na kung sino yung mga grupo na yan, di ba? Yan po yung mga taong tinatawag nating adik. Tamang hinala po talaga eh. Alam niyo po ba yun? Ang tanong ko lang, hindi naman siguro kayo lahat, no? Bakit tamang hinala kayo? Lahat ba ng anti-Duterte, panay kayo adik? Kasi tamang hinala kayo eh. Ha? Alam po ng lahat ng tao na joke. Pero bakit po kayo tamang hinala? Yung iba galit pa eh. Ang nakakatawa sa lahat si Barry Gutierrez. Hindi lang natin na dahil mauusan na tayo ng oras eh. Sabi ni Barry Gutierrez, oh, alam ko na katwiran yan. Joke na naman. Hindi po katwiran yun. Hindi katwiran yun, Barry Gutierrez. Lapit mo ulo mo, puta paluin ko na talaga. Wala nang laman yata utak mo, Barry Gutierrez eh. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik. Lapit mo ulo mo, paluin ko. Nambulak.
Baka daw ang ikatwiran na naman ni Tatay Digong, ay nagjo-joke siya. Hindi po ikakatwiran, nagjo-joke. Nang po pa naman talaga. Ang hirap, no? Ang hirap po yung mga kalaban natin, no? Yung mahirap yung mga Duterte, ang tataas ng mga sinasabi. Advance po sa, kumbaga yung mga plataforma na makakapagpaunlad ng Pilipinas ang pinag-uusapan. Sa kanila, yung siniseryoso nila yung mga joke. Naawa rin po ako sa Pangulo ng Pilipinas. Kasi wala siyang ginagawa bilang presidente, hindi busy, no? Ito lang po nakita ko ng presidente ng Pilipinas na araw-araw nasa rally. Mas gusto niya pa na umattend na rally ng mga kandidato niyang senador kaysa magtrabaho sa Malacanang. Hindi po nakakatuwa na nagrarally kayo habang marami tayong problema. Nasa political rally kayo, nangangampanya. Di ba wala bang kakayahan yung 12 yung senador? Akala ko ba magagaling niya, Mr. President? Wala ba kayong trabaho talaga? Wala tayong problema sa Pilipinas? Ilang araw na kayo nasa rally. Paano kayo nakakapagtrabaho bilang presidente habang kayo ay nasa rally? Tanong lang natin. Kayo lang po ang ganyan nakita ko. Si Tatay Digong nanalo. Siniro po yung kalaban nung midterm po ni Tatay Digong, midterm election yung 2019. Zero po yung kalaban. Pero hindi po nangampanya araw-araw. Nagtatrabaho po. Ang tanong ko lang, Mr. President, nakakapagtrabaho pa po ba kayo bilang presidente kung lagi kayo nasa kampanya? Inutil ba yung mga, nyo? Inutil ba yung inyong mga senador? Inutil ba yung mga senador nyo? Hindi pala nila kaya na walang presidente ng Pilipinas. Ngayon lang po ako nakakita ng presidente ng Pilipinas na sa midterm election hindi na pumapasok sa Malacanang. Kasi sinasariwa ni BBM yung kanyang pinakamagandang achievement. Alam niyo pinakamagandang achievement ni BBM? Nanalo. Sinasariwa niya yun. Yun na lang ang achievement niya, yun nanalo. Ayaw niyo pang sariwain niya. Pero Mr. President, no, kung talaga kayo para sa bayan, ipapaubayan niyo na yan sa 12 niyo senador. Sa totoo lang po. Ako nanghihinayang Nanghihinayang ako na yung presidente natin nangangampanya lang, hindi nagtatrabaho sa Malacanang. Ang sipag pinipilang ko lang yung aming mga... Ito po ang banat ngayon ni BBM. Pagbigyan niyo po ako at pinipilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kumpleto at wala pang napasabugan ng Granada. Kaya naman wala po kayong maririnig ng mga ganyan. Yan na po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo dito sa halalan na ito. Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Ayos. Wala raw kayong maririnig na masasamang salita. So hindi pala masama yung salita na manira ka, na tawagin mo magsusuka yung kalaban. No? Hanggang kailan mo dadalhin yan joke na yan, titirahin mo? Wala ka na matira. Hindi ba effective, Mr. President? Hindi effective yung Pogo, hindi effective yung Maka-China, pro-China, hindi effective yung pro-China. Wala raw siyang sinasabing masama. Yung bang pinagbibintangan mo na Pogo, yung pinagbibintangan mo ng AJK, yung pinagbibintangan mo na
pro-China, si Pangulong Duterte, hindi po masama yun. Yung magbintang ka sa kapwa na hindi totoo, hindi ba masama yun? Masama po yun. Kasi hindi naman totoo. Di ba? Okay, tapos ngayon, pagkatapos mong sabihan na magsusuka, nagde-deliver ng suka, pinabili ng suka, eto na naman, walang katapusan na naman, papakatay yung mga kandidato mo. Kawawa ka naman, Mr. President. Baguhin mo kaya, Mr. President. Huwag ka kayang manira. Ipagmalaki mo kaya yung mga ginawa mo for the last 3 years. Buhat nang umupo ka, bakit hindi mo ipagmalaki yung mga ginawa mo, Mr. President? Para mabago naman, walang paninira, di ba? Positive campaigning. Ito ang mga nagawa ko. Huwag na yung nagawa ni Tatay Digong. Alam na namin yan. Yung mga nagawa mo, ang nililihim mo. Sige na, alam namin marami ka nagawa. Huwag mo ilihim. Walang nakakaalam, Mr. President. Ang galing-galing mo. Lahat ng mga tauhan mo, sabi, lahat ng mga tauhan mo, bilib na bilib sa'yo. Huwag niyong ilihim yung mga ginawa niyo. Papa, bibilib ba yan nang wala kang ginawa? Ipagmalaki mo naman. Ang galing-galing mo, sabi ng mga tauhan mo. Huwag niyong ilihim. Alam ko marami kang ginawa eh. Bibilib ba yung mga tauhan mo kung wala kang ginawa? Di ba? Alam nga namang naninira ka lang, bumibilib na sila. Hindi po nakakabilib yung paninira. Ang problema ni BBM, napakarami niyang ginawa. Pero sila lang nakakaalam, nililihim sa atin. Huwag niyo namang ilihim, Mr. President. Ipagmalaki niyo rin para naman mamangha kami katulad ng hanggang ngayon nakanganga pa yung yung mga follower nyo hanggang ngayon nakanganga pa. Si Gadon nga, bilib na bilib eh. Ang galing-galing nyo raw na presidente. Kayo lang ang presidente na napababa ang mga bilang ng mahihirap. Napakahusay niyong presidente, Mr. President. Huwag niyo namang ilihim kung lihim nga lang. Okay. Dito na naman po tayo. Ito, kaya po yan si Barry Gutierrez. Adik ka ba, Barry? Isang tanong, isang sagot. Adik ka ba? Bakit tamang hinala ka? Akala mo seryoso. Lahat ng mga followers ni BBM, adik ba kayo lahat? Bakit? Kasi amoy laway kayo. Punta ko lang. Okay. Walang katotoran ng pinagsabi. Alam niyo na nagbibiro. Pinaghahalo-halo ko na. Adik ba kayo? Kasi tabingi mga liig nyo. Pukin ng halo-halo na. Sige. Punta tayo rito sa mga Gabriela. Nakakatuwa tong Gabriela. Alam niyo naman niya, mga kababaihan. Sabi ng Gabriela, dapat daw mag-sorry si Jimmy Bondok. Kala mo talagang no? Kala mo nang bastos ng babae. Ha? Kulang kayo, mga Quadcom. Mga kala mo si Jimmy Bundok may binastos siya na si Gabriela di ba? May chinansingan, may inanakan, may nagbibintang na siya ay minolestya niya kung makapag. Ito kasi sabi ng Gabriela kay Jimmy Bundok, mag-sorry ka. Gabriela Solon blasts Bundok for sexist behavior in her interview. Sexist behavior? Iniisip ko, pucha, sexist behavior? Baka minanyak ni Jimmy Bundok si Gretchen, Kilala ko si Gretchen, matagal na yan sa sports yan, Magandang babae yan, Iniisip ko, baka hindi nakapagpigil si
Jimmy Bundok, no? Kasi ano eh, mag-sorry ka eh. Ano kaya ginawa ni Jimmy Bundok? Putya, kahit magandang lalaki to, putya, baka sinumpong ah. Alam mo na yung mga maka-Duterte, minsan sinusumpong eh. Iniisip ko talaga kung ano yung ginawa eh. Ni ano kasi sabi ni Brosas, mag-sorry ka. Putya talagang ano eh, ano. Tignan natin ha. Gabriela Party List Representative Arlene Brosas is demanding a public apology from Duterte family ally senatorial candidate Jimmy Bundok over his alleged sexist behavior and misogynistic remarks when he was interviewed by TV5 reporter Gretchen Ho. Ang akala ko yung mga tipong yung, 'di ba, yung sila mga Rico J. Puno, yung mga nagbibiro ng mga kamanyakan. Yan, nung buhay pa si Rico J, mahilig yan magbiro eh. Sabi ko wala naman yata sa itsura ni Jimmy Bundok yung bibiruin niya si Gretchen Ho na mga pang parang Mangkanor style. So pinanood ko. Alam niyo po ang sinabi ni ano? Tinatanong ni Gretchen Ho, bakit mo nasabi yung si Jimmy Bundok na si Pastor Quebuloy ang isa sa ang larawan ng injustice sa Philippines. Alam mo sagot ni Jimmy Bundok, ayaw kitang kaaway kasi napakaganda mo. Ayaw niyang kaaway. Kasi very obvious eh, 'di ba? Ang katwiran natin diyan bakit yung ginawa nila sa KOJC, 'di ba? Yung nilusob nila, yung andaming pulis para huliin yung isang tao. Yung ayaw niya nang sagutin, ayaw sagutin ni Jimmy Bundok yun kasi nga nagbiro lang siya kasi ayaw kitang ano kalaban kasi ang ganda mo eh. Hindi nga ang ganda mo nga. Ano po ang masama doon kung maganda naman si Gretchen Ho? OA naman masyado tong sila Arlene Brosas. Paano naging sexist yung sinabihang maganda? Buti sana kung ang akala ko nag-walk out si Gretchen Ho. Alam niyo po ang reaction ni Gretchen Ho? Tuwan-tuwa siya, kinilig pa nga eh. Mapapakamot ka talaga rito sa Gabriela. Alam niyo Gabriela, maraming beses na tinawagan ko kayo. Yung binulgar ni Sara Balabagan na naanakan siya. Ha? Sexist dahil wala nagsasabi na maganda siya. Ganun pala mga ano no, pag sinabihan mo na maganda yung mga babae, mga reporter eh. Mamasamain na nila. Bakit po naging sexist yun at misogynistic yun? Grabe naman kayo. Marunong po na maka-appreciate si Jimmy Bundok. O, balikan natin. Seryoso pala kayo ipagtanggol yung kababayan. Di ba ilang beses ako nanawagan sa inyo? Nung si Sara Balabagan, binulgar niya na siya ay naanakan ni Arnold Clavio. O sabi ko, asan yung Gabriela? Bakit hindi kayo nagwawala? Bakit wala kayong Dehin Bokiki kayo? O yung napapabalitaan, sunod-sunod. May panyanyari, sunod-sunod yung kay Bohong Navarro. Yung mga naglalabasan, yung mga nagrereklamo kay Bohong Navarro. Oh, sabi ko, asan yung Gabriela? Nasaan yung Gabriela nung may mga lumalantad na sila daw ay mga biktima ni Bohong Navarro? Nasaan yung Gabriela kako? Tapos ito nagbiro lang. Eh yung isa na anakan, yung ang daming babae nagsabi biktima sila. Hindi Dehin Bokiki kayo. Tapos ito si Jimmy Bundok sinabihan lang na maganda, puta sexist na. Ano ba bakit ba si Jessica Soho? Ano yan kay Jessica Soho?
Na-intriga. Bakit di nila pinagtanggol si Jessica sa rape joke ni Vice Ganda? Talaga? Sobra naman kayo. Merong ganyan, rape joke ni ano? Wala po eh. Wala kayong talab. Kasi nung panahon na kinakailangan yung ipagtanggol yung mga babae. Oh, yung isa pa, yung meron pang isa eh. Kalimutan ko na eh. Parang may sumikat din eh. Na tungkol sa kababaihan. Hinahanap namin kayo eh. Wala kayo eh. Kaya Sara Balabagan, di ba? Kaya Jimmy Bondok, wala kang ginawang masama. Hindi po bawal mag-appreciate ng kagandahan ng babae. In fact, kultura yan ng mga Pilipino. Nakaka-appreciate tayo. Noon-noon pa, sila Maria Clara. Dati nga, hinahalikan pa natin yung mga kamay pagka na-appreciate natin sa sobrang kagandahan. Huwag kayo maniwala dyan. Nagdadala lang yung mga, ina-adapt nila yung mga kultura ng mga Western, dinadala dito sa Pilipinas. Yan din mga yan nagdala ng bawal na tayong kumain ng aso. Kaya galit ako sa culture dahil yung aso. Mahal na mahal ko mga aso ko. Pucha, parang anak ko yung mga aso ko na yan. Pero pwedeng kumain ng aso. Huwag lang yung alaga mo, siyempre. Okay, punta na po tayo rito sa ang ganda po na sagutan ni Tariela tsaka ni Marcoleta, no? Kaya lang ito napupuna ko no. Kanina pinag-uusapan na dahil walang umatin ng mga vlogger. Wala naman sila na pag-uusapan ng mga fake news ng mga vlogger. Ang gusto ko kasi yung ganun eh. Kaya maganda si Marcoleta kasi eto, sinabihan mo ko na traidor. Ganun. Paliwanag mo nga kung bakit traidor. Okay yun eh. Kaya lang, konkreto yung kay Marcoleta, maski nga yung kay Abante, konkreto dahil minura daw siya eh, di ba? Kaya napanamo din siya, na hindi mura. Okay. Anyways, etong mga iba, napaka-general. Napaka-general na sino po magre-regulate? Bakit nyo i-regulate in the first place? Yun yung problema eh. Yun yung problema ko. No? Bakit kayo magre-regulate ng speech? Bakit nyo i-regulate yung mga freedom of speech? Sino magre-regulate? O, di ba? Fact checker ng Facebook. Ano sabi ni Mark Zuckerberg? Ito katotohanan to, sa actual na to. Sabi ni Mark Zuckerberg, napasama pa yung pag-hire namin ng fact checker. Kasi yung mga fact checker, may sarili silang agenda. Yung agenda nila, yun yung batayan nila ng pagpa-fact check. Pag hindi ayon sa kanilang pananaw, tinatanggal nila. Yun sa Facebook. Yun yung habang nagsasagutan si Tariela at to si Marcoleta, si Congressman Marcoleta, Senator Marcoleta, iniisip ko, halimbawa, nagkaroon tayo ng batas na i-regulate yan, di makukulong na si Tariela. Pwede naman, di ba? Pwede namang mailinaw na, katulad nun, nilinaw niya, hindi naman kita sinabihan ng traidor. Ito yung sinabi ko. Kawawa po yung mga vlogger na wala pong tsansa na makasagot. Nakukuha niyo po ba yung ibig ko sabihin? Halimbawa po, dahil si Tariela, marami siyang kakampi dun. Matapos nga siyang mabara ni Marcoleta, may mga sumalo pa sa kanya di ba? Na mga congressman. Paano kung walang sasalo sa mga vlogger? Bakit nyo ibibigay sa tao na bias din siya yung magre-regulate? Hindi po pwedeng i-regulate ang freedom of speech. Di ba? Hindi nyo po pwedeng kayo ang magpasya kung tama o mali ang sinasabi namin.
Katulad, sino yung mga mainit? Si si Raul Manuel tsaka si Franz Castro. Kanino sila mainit? Sa SMNI. Kanino mainit si Paduano? Kay Celis. Sa SMNI. Kay Attorney Trixie. Kahit wala naman sinasabi na ito yung sinabi ni Trixie sa akin na tingin ko ay fake news. Wala. Ang sinasabi lang nila, hinahalimbawa nila si Trixie na meron na siyang prior na na-suspend ng Supreme Court. Pero attorney pa rin si Attorney Trixie. Ang point ko mga kapatid, sino po ang magpapasya na mali yung sinasabi ng isang vlogger? Lumilindol po ba kuya? Bakit, Buds, bakit gumagalaw? Gumagalaw yung ano. Ano po kasi itong ano ko? Yung tripod ko po, monopod lang. Kaya pag nalikot ko, di ba noon pa alam na natin na malikot ang kamay ko? Pag napalo ko itong lamesa, tignan nyo, oh yan, gumagalaw na. Hindi katulad nung setup ko na doon sa kota ko. Kahit na anong palo mo, yun yung problema ko eh. Di ba? Sino ang magpapasya kung tama o mali? Halimbawa po, meron tayong umangal na si Marcoleta, sinabihan siya na traidor. Sino po ang magsasabi ngayon na yung sinabi sa kanyang traidor ay sapat na para makulong si Tariela? Oh, nagpatotoo pa si Tequia. Sinabihan siyang makapili. O sapat na ba 'yon? Nakakadalawang kaso na. Nakakadalawa na si Tariela doon pa lang sa harapan na 'yon. Dalawa na kagad ang umangal. Dapat ba makulong na si Tariela? Dapat hindi. Nakukuha niyo yung ibig ko sabihin? Pag nagkaroon tayo na regulation, si Tariela, kulong na yan. O kaya, dapat na siya matanggal sa kung saan man siya. Sa tingin ko, ayun naman, nasipa ko naman. Nakukuha nyo. Kaya hindi po lumilindol. Malikot lang talaga ako. Matagal ko na nasabi sa inyo na may ADHD ako. Di ba? Ano? Yung hindi po ako normal na tao. Kaya nga natutuwa ako na may mikropono ko kahit papano. ADHD. O di kulong na dapat o tanggal na dapat kung meron tayong batas. Yun po yung problema, hindi po karapat-dapat. Tapos ang halimbawa nalagay na magre-regulate mga katulad ni Raul Manuel. O paano yan? O kaya ang nalagay na magre-regulate yung katulad ni Arlene Brosas. Ano ang pananaw ni Arlene Brosas? Sinabihan ng maganda. Alam mo, Gretchen, ayaw ko makipagtalo sa'yo kasi ang ganda mo kasi. Oh, ang ganda ni Gretchen. Tapos pinagsusori na. Paano kung kautak? Huwag niyo sabihin na walang kautak si Eto walang mga kababaihan kayo. Karamihan mag-a-apply dyan, Jack, kung may regulator na o kung ano man ang tawag. Halimbawa, naglagay kayo, magre-regulate. Eto, government body na magre-regulate. Kung ang mautak niyan, mga kababaihan, na nasabihan mong, ang ganda mo naman, uy, sexist ka, hayop ka, mag-sorry ka, kundi tatanggalin ka namin sa YouTube. Nakukuha niyo yung danger ng mga gusto nilang palabasin. Doon na mismo sa halimbawa kay sa sagutan ni Marcoleta at saka ni Tariela. Pero nung nagkapaliwanagan sila, ayos na. Paano kung wala kayong chance na magharap at magkapaliwanagan? May tumitingin lang. Ang tumitingin si Brosas. Walang yato si Badong, sexist to.
patay na si Badong. Ang dami ko po nasasabi dito eh. Halimbawa, sinabi ko, may nag-aalok ng may gatas ako ng ina rito. Sabi ko, yung lalagyan na lang ng gatas ng ina. Sa tingin nyo, ano sa tingin nyo pag narinig yan ng mga kauri ni Brosas? Hindi lang sexist yan. Pangmamaliit sa kababaihan at kung ano-ano pa. At dahil dyan, tatanggalin ka na ng trabaho. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Yung mga mag-a-apply na regulator, hindi normal ang utak. Kaya nga gusto nilang mag-regulate kasi nakita niyo po ba yung mga itsura ni anong pangalan nun? Ellen Tordesillas. Yung mga eto magtapatan po tayo. Eto ang tsorya ko diyan eh. Yang mga ganyang, yung mga fact checker. Nakita niyo po ba yung mga itsura nila, yung mga fact checker? Hindi po sila normal. Baka nga hindi tao yung mga yan eh. Di ba? Si Ellen Tordesillas, nakita niyo naman. Mali-mali na nga sa pagsasalita diyan sa TRICOM na yan. Inimbitahan niyo napakinggan niyo siguro si Ellen Tordesillas. Tapos nakita niyo naman siguro si Maria Ressa. Alam niyo po yung ginagawa nila ngayon. Paghihiganti po nila sa mundo. Kasi nung pinanganak sila, buhat nung pinanganak sila, tuwan-tuwa yung mga magulang nila eh. Sabi ng tatay, eto ang yaman natin. Etong anak natin na to, eto ang yaman. Pinanganak yan si Ellen Tordesillas, tsaka yan si Maria Ressa. Etong yaman natin. Sabi ng tatay, uminom eh. Naging lasenggo. Yung tatay ni Maria Ressa, nung buhat nung pinanganak siya, nag-iinom na lang. Sabi na nanay, tignan mo naman to, yung anak natin, eto magiging yaman natin. Yan ba yaman natin? Sige, bauna natin. Sabi ng tatay na lasenggo. Tapos, nakinikinita ko na yan eh. Lumalaki sila na binubuli sila. Nagtanda po sila. Lahat po yan. Yung mga bilyonaryo, nakita nyo parang may mga something sila. Nakita nyo yung mga itsura nung kabinataan. Yung kabataan po nila ni Mark Zuckerberg, ni Jeff Bezos, yung tatlong pinakamayayaman, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, tsaka yan si Elon Musk. Kung makita nyo po sila nung mga nagbibinata sila, di ba? Alam ko yan, babawi kami sa mundo. Babawi kami sa mundo. Hindi, sa mga anak ko yan. Wala, hindi po ako makakaisip niya. Mahirap ang buhay ko nun eh. Hindi ako makakaisip na maglaruan ng mga ganyan. Ang nagpapatakbo ngayon sa mundo, alam nyo, ang nagpapatakbo sa mundo ngayon, mga binuli nung yung mga bilyonaryo na yan. Tignan nyo mga itsura, Jeff Bezos, Jack Ma, sila Zuckerberg, sila Elon Musk. Yan yung mga binabatok-batukan nung araw, nung mga nag-aaral pa lang. Kaya pag kami nagkaroon ng pagkakataon, luluhod kayo sa amin. Tapos i-regulate nyo, ipapahawak nyo sa mga ganyan. Yang ginagawa nila Franz Castro, nila Raul Manuel, ni Congressman Tabi, tsaka to si Arlene Brosas, yan na po yung paghihiganti nila sa mundo. Oh, Shell joke no, pero yan si Tabi.
Kaya mahirap po 'yan, naku napakahirap po niyan. Anyways, punta naman tayo rito sa mga hindi po nagpakita. Ang galing 'no? Hindi po nila mabastos si Belo 'no? Naawa ako na sa Google, eh, puta parang gusto na i-contempt, eh. Sabi ko, ano kaya gagawin ng Google sa'tin kung iko-contempt 'yan 'no? Ano kaya gagawin ng Amerika sa'tin? Biruin mo kinontempt yung tauhan nila, Google, ikinontempt. Parang gusto nila i-contempt yung Google, eh. Hindi naman, nagbibiro lang tayo. Pero yun na nga, eh, 'di ba? Papaano po 'pag mga hindi normal yung mga magre-regulate, 'di ba? Galit ako rito kaya sa mga Duterte. Lahat ng anti-Duterte. Una, punan niyo naman siguro. Okay lang sana kung siguro parang may spirit of fairness kung inimbata sila yung mga vlogger talaga rin ng kabila, 'di ba? Si Nino, si dapat ang inuna niyo talaga si ano, eh, na inimbita si sino na nga yun? Sa tagal ko nang 'di pinanonood, eh. Yung nagtitinda ng pampapogi, putya yun dapat ang unang makulong, eh. Yun talaga ang fake news. Kung magtinda ka ng pampapogi tapos ganyan itsura mo. Si Dante Maravillas, puta, kawawa yun, biruin nyo yun. O, paano yun? Hindi ba fake news yan? Magtitinda ka ng pampapogi tapos ganyan itsura mo, sabihin mo ginagamit mo. False advertisement. Kaya po, ako payo ko lang sa inyo, kita nyo, ikalawa, si Roman, si Geraldine Roman. O, di ba? Wag na. Baka may masabi pa ako, away. Wag na, may sasabihin sana ako kay Geraldine Roman, eh. Sa usapin ng fake news, kaya lang, wag na. Fake news ba hinahanap nyo, eh? Ang lakas mo naman na Madam Geraldine Roman na magpatawag ng mga vlogger ng fake news, eh. Wag na. Wag na natin ituloy. Pikon yung mga ganyan, eh, mga ganyan. May mga insiguridad kasi sila, eh. Kumbaga banata mo na ang lahat, wag lang yung mga LGBTQ, RSTUB, XW, YC na yan. Kasi may mga insiguridad diyan na hindi nila maintindihan yung sarili nila. Matagal ko nang pinag-iisipan yan. Di ba yung kalaban ni Masing Garci? Nung bata pa ako, pag nakaharap ng ganito, lalaki, di ba? Pag humarap naman ng ganito, babae. Pag nakaharap, lalaki at babae siya. Naisip ko nun, malikot ang isip ko, paano kaya yung ari nito? Dalawa rin. Naisip nyo ba yung naisip ko? Hindi po pwedeng kontrolin, eh. No, hindi po pwedeng kontrolin yung social media. Ayun na nga, balik tayo rito sa mga vlogger. Natutuwa ako kasi, di ba si Bello, ang ganda ng paliwanag niya, hindi sila atin kasi nagsampa sila ng kung ano man yung sinampa nila sa Supreme Court. Pag umaten sila dito, binabaliwala na nila yung sinampa nila sa Supreme Court. Sabi ko, ang galing nung nakaisip nung dumiretso sa Supreme Court. Tapos eto ang hirit ng mga congressman, no? Wala namang sinasabi na ano, 'di ba ang binabanat nila, wala namang hindi naman sila iko-contempt. Sa mga past actions nyo po, 'di ba? Hindi nyo po pwedeng sabihin ngayon na hindi nyo naman sila iko-contempt
na ang gusto niyo lang naman ay makuha yung mga panig nila. Sa mga past actions niyo po, ang dami niyo ng kinontempt eh. Kaya nagpapaliwanag si Geraldine kanina na tungkol sa parang bakit hindi sila umatin. Bakit hindi mo tanungin si Paduano kung ilan na napakontempt niya? Imagine niyo, nakareses kayo. Si ano nga, nakakulong pa rin hanggang ngayon eh. Hindi ko lang alam kung pinalaya nila kasi wala akong nababasa eh. Si Colonel Grijaldo ba nakakulong pa rin dyan sa House of Representatives? Wala po hindi nyo po pwedeng mapaniwala yung mga vlogger na pag pumunta sila doon ay hindi nyo i-contempt. Si Abante nga galit na galit kay Joy. Yung mga nagtatanong po kung bakit Joy ako ng Joy samantalang Joey yun. Joy po yun eh. Kilala. Estudyante pa lang yung kilala ko na. Si Joy po, anak ng principal namin. Joy po siya eh. Siyempre, inarte yan. Nilagyan ng Joy. Siyempre, basa nyo, Joey. Ako, Joy pa rin siya. O, di ba? Galit na galit nga kay Joy. Sa tingin nyo ba kung dumalo doon si Joy, hindi siya makukontempt? Hindi nyo masasabi. Buti pa sinabi nyo, wala kaming i-contempt. Umattend lang kayo. Wala naman kayo assurance na hindi nyo i-contempt eh. At hindi nyo rin mapapasibilyanan na hindi nyo sila ngayon basta-basta. Paano pag i-contempt nyo na sila sa susunod? May Supreme Court nga sila eh. Naka-Supreme Court nga sila eh. Lumapit nga sila sa Supreme Court eh. Kaya yung hindi pag-attend sa inyo at dumiretso sa Supreme Court. Sa tingin ko maganda, okay ako ron eh. Solve ako ron sa ginawa ng mga vlogger na yun. Kasi patapos na kayo. Patapos na kayo yung contempt power nyo hanggang sa ano yan, mamaya't mayain nyo para lang makontempt nyo sila. Kaya ngayon, pwede na pala, kita nyo, dahil sa kakokontempt ninyo. Nag-iisip na ngayon, mas maganda pa palang hindi ka na lang umattend. Ako tingin ko hindi ko naman sinasabing nananawagan ako na mag-umattend. Sa nakita ko lang, kung ako magsusuri, teka, parang mas maganda hindi ka umattend kasi hindi sila na-contempt. Hindi sila napakulong. Yung gusto mo makipagtulungan, a-attend ka, nakukulong ka. Tapos eto, nakita natin, may option pala na hindi umattend, dumiretso ka sa Supreme Court, hindi sila mapakulong dahil alive yung ano nila eh, yung reklamo nila sa Supreme Court eh. Nababawasan tuloy dahil sa kagagawan nyo, sa kakukontempt ninyo, nababawasan tuloy yung takot ng mamaya. Teka muna, mas mahirap palang umattend kaysa sa, di ba? Okay. Yan lang po ang ating topic para kayo makapagtanong na. Pwede na kayo magtanong, pwede po kayo magbigay ng reaksyon at tigit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Ayan.